Ang misteryosong aklat. Ang unang episode, sa isang lumang library na diskubre ng estudyanteng si Miguel ang isang lumang libro na may kakaibang simbolo. Nang binuksan niya ito, biglang lumiwanag at nilamon siya ng isang mahiwagang enerhiya. Nagising ang batang si Miguel sa isang 19 na siglong digmaan. Napapaligiran siya ng mga sundalong Espanyol na nakatutok sa kanya ang mga espada. Hindi siya makapaniwala sa mga pangyayari, na siya ay mapapadpad sa ibang panahon. At nagkataon pa na may digmaang nagaganap sa pagitan ng mga Pilipinong revolusyonaryo at ang mga Espanyol. Ang panahong yaon, ang bansang Pilipinas ay nasasakop na ng mga banyagang Espanyol. Si Miguel ay iginapos ng mga mananakop at kailangan siyang dalhin sa kampo upang doon ikulong sa Intramuros. Bago siya ay madala sa kulungan, si Miguel ay nakatakas at siya ay tumakbo ng napakabilis at siya ay hinabol ng mga Guardia Sibil. Sa kanyang pagtakas, nakita siya ni Gregorio del Pilar at siya ay tinulungan ni Gregorio at ng mga revolusyonaryong Pilipinong lumalaban noon sa mga Espanyol. At nang si Miguel ay nasagip ng mga revolusyonaryo, siya ay dinala sa kanilang kuta at ipinakilala kay Jose Rizal, na noong panahon na iyon ay nakikipagpulong sa mga matataas na tao na sumusuporta sa revolusyon. Si Miguel ay hindi makapaniwala na makikita niya ang bayaning si Jose Rizal at iba pang mga naging bayaning Pilipino. Ang pagtataksil nang si Miguel ay naglalakad-lakad, may naulinigan siya na nag-uusap. Siya ay dali-daling lumapit at patagong nakinig. Narinig ni Miguel ang isang lihim na usapan ng isang espiya na nagbabalak ipagkanulo ang katipunan. Si Miguel ay agarang umalis at nagtungo sa kinaroroonan ni Gregorio at agad niyang sinabi ang pagtatangkang pagkakanulo sa revolusyon sa katipunan. Si Gregorio ay agad na kinausap ang kanyang pinagkakatiwalaang tenyete at ipinagbigay alam ang mga narinig ni Miguel. Sa panahon ding iyon, si Miguel ay nagtungo sa mga matataas na pinuno ng katipunan at kanyang isinalaysay ang mga narinig niya. Nang kanilang marinig ang mga sinabi ni Miguel, sila ay nagtipon upang gumawa ng kanilang estratehiya at sila ay nagplano kung ano ang susunod nilang gagawin. Ang kanilang plano, sugurin ang kampo ng mga mananakop. Si Miguel nga ay sumama sa pagsugod at kasama niya ang pinagkakatiwalaang tenyente ni Gregorio del Pilar. At doon nga ay pumutok ang revolusyon. Ang laban sa kuta ng kaaway. Pinangunahan ni Gregorio del Pilar ang isang matinding raid sa isang Kastilang kuta. At si Miguel ay sumama sa labanan kasama ang pinagkakatiwalaang tenyete ni Gregorio. Nasaksihan niya si Andres Bonifacio sa isang manumanong laban sa isang Espanyol na opisyal gamit lamang ang gulok. Matindi ang labanan na naganap. Ang mga sundalong Espanyol ay unti-unting naggapi. Sila ay unti-unting sumuko sa mga revolusyonaryo. At ganap nang nagwagi ang revolusyon. Mabuhay ang katipunan. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Sa dakong yaon ay iwinagaygay ang kasarinlan. Habang si Miguel ay nakatayo at nakikigalak sa mga pangyayari. Ang aklat ay muling bumukas. Siya ay hinigop ng malakas na enerhiya at nang siya ay nakabalik na sa kanyang tahanan. Sa kanilang sala, ikinuwento ni Miguel ang lahat ng kanyang nasaksihan sa kaniyang mga magulang at mga kapatid, at silang lahat ay namangha sa mga naranasan ng batang si Miguel.